Maligayang pagbabalik sa Rai Movie Recaps. Narito na naman po tayo para sa isa na namang magandang pelikula na pinamagatang Land of Mine na napalabas noong 2015. Ito ay patungkol sa isang sundalo na kinailangan ma-defuse ang napakaraming landmine nang walang suot na kahit anong proteksyon para sa kanyang huling pagsubok. Kaya't ano pa ang ating hinihintay? Sit back, enjoy and relax, love you. Sa taong 1945 ay tumutukoy sa wakas ng ikalawang digmaang pandaigdig sa Europa noong oras na ito'y ipinapakita ng pelikula. Ito ang panahon kung kailan ang Denmark ay wakas na ng sakupin ng mga Aleman mula sa kanyang okupasyon. Sa eksena, ipinakilala tayo kay Sergeant Carl Leopold Rasmussen na nagmamasid sa mga Aleman na bilanggong digmaan na bumabalik sa hukbong Danes matapos ang 5 taon ng paglilingkod sa British Parachute Regiment. Sa pagkakataong ito, napansin ni Carl ang isa sa mga Aleman na may dalang watawat ng Denmark na nagdulot ng galit sa kanya. Sa kanyang galit, siya'y nanggigilalas na sinaktan ng Alemanya at inagaw ang bandila mula dito. Sa sumunod na eksena, nakita natin ang mga batang Aleman na bilanggong digmaan na dumating sa isang bukid kung saan sila ay binati ni Captain Ebbe Jensen, ang commanding officer mula sa Danish Pioneer Corps. Ipinaliwanag ni Ebbe na dinala sila sa Denmark para lamang sa isang layunin, linisin ang kanlurang baybayin ng Denmark kung saan libu-libong landmine ang inilibing ng mga Aleman sa buhangin. Binalaan ng mga bilanggo na huwag umasa ng anuman mula sa mga Danes dahil hindi kaibigan ng Denmark sa kanila. Pagkatapos ng paliwanag na ito, nagsimula ang pagsasanay, kung saan tinuturuan ang mga batang bilanggo kung paano tanggalin ang mga landmine gamit ang kanilang mga kamay na walang proteksyon. Ipinakita nito kung gaano kadelikado ang sitwasyon dahil kahit ang maliit na pagkakamali ay maaaring magresulta sa kamatayan. Ang mga batang sundalong Aleman ay binigyan ng aktwal na landmine na dapat i-deactivate bilang bahagi ng kanilang pagsasanay, at sila ay ipinadala upang gawin ito sa isang abandonadong bunkhouse. Isang bilanggong may pangalang Herman Morbach ang nag-volunteer na maging unang sumubok at matagumpay niyang naalis ang isang landmine. Sa kasunod, nagpapalitan ng pwesto ang lahat ng bilanggong Aleman upang subukang bawasan ang bomba, ngunit may isa sa kanila ang nabigo, na nauwi sa isang paminsang pagsabog. Matapos ang kanilang pagsasanay, ipinadala ang mga sundalong Aleman sa isang maliit na kubo na may isang kwarto na may ilang higaan. Pagdating roon, nilapitan sila ni Sergeant Carl, na ipinahayag ang kanyang galit sa digmaan at nagpasyang pretuhing walang simpatiya ang mga batang bilanggo. Binilanggo niya ang mga ito at hiniling ang pangalan ng bawat isa ng individual. Sa gitna nito, nakatagpo siya ng magkapatid na kambal, si Werner at si Ernst Lesner. Agad na sinampal ni Sergeant si Ernst nang siya ay sumagot sa halip ng kanyang kapatid. Dahil dito, pinamunuan ni Carl ang mga bilanggo patungo sa mga burol ng buhangin, at ipinakita ang isang lugar na may mga itim na bandilang markado. Ipinakita niya na may kakaibang 40,000 landmine na nakatago doon. Pagkatapos ay ipinaalam niya na ang mga batang bilanggo ay maaaring makauwi lamang pagkatapos malunasan ang lahat ng mga landmine na iyon. Bukod dito, ipinaalam niya sa kanila na kung magagawang malunasan ang 6 na landmine kada oras at maiiwasan ang pagputok, maaaring umasang makakauwi sila sa loob ng 3 buwan. Nagbigay rin si Carl ng isang mapa sa kanila, ipinaliwanag na bawat zona ay may kaugnay na numero, at pinag-utos sa mga batang lalaki na panatilihing updated ang mapa. Nagsimula ang mga bagong recruit sa kanilang trabaho na may kaalaman na ito sa kanilang isipan. Nagpapahinga sila sa buhangin ng mga burol at naghahanap ng mga landmine bago maingat na tinatanggal ang mga ito. Pagkatapos ng kanilang trabaho, bumabalik ang mga batang lalaki sa kanilang simpleng hut para magpahinga. Upang manatili ang positibong damdamin ng grupo, nagsalita ng kanyang mga plano pagbalik ng bahay ang isa sa mga batang lalaki na si Sebastian. Samantala, napansin ng kambal ng mga kapatid ang isang lokal na batang babae na naglalaro ng kanyang laruan sa kabilang kalsada. Nakita ni Ernst na may pagkain ng batang babae, kaya nilapitan niya ito at sinubukan maging kaibigan. Dumating ang ina ng batang babae at pinagsabihan ito para sa pakikipag-usap sa mga Aleman, na biglang nagtapos sa kanilang pag-uusap. Sa gitna ng lahat ng ito, nagtagumpay si Ernst na nakawin ang isang pirasong tinapay mula sa kariton ng laruan ng bata, na ibinahagi niya sa kanyang kapatid. Nagbigay si Carl ng utos na magretiro na ang lahat sa kanilang mga higaan habang dumadalim ang gabi at inilalik ang mga pintuan ng kubo bago umalis. Kinabukasan, nagpatuloy ang mga batang sundalo sa kanilang paggawa, ngunit naging mahirap ang kalagayan dahil sa kakulangan ng pagkain dulot ng kagutuman pagkatapos ng digmaan. Bilang resulta nito, nagdusa ang mga Aleman mula sa kakulangan sa nutrisyon, kaya't naging mahirap para sa kanila ang harapin ang mga mina. Sila ay sapilitang pinipilitang magpatuloy sa pagtatrabaho ng walang anumang pahinga sa kabila ng kahirapan na ito.
Si Helmet ay umalis ng lihim sa kanilang tirahan nung gabi upang hanapin ang pagkain. Nakita si Willem, isa sa iba pang miyembro ng gang niya, subalit nagdesisyon siyang huwag magsalita tungkol dito. Kinabukasan, humiling si Werner kay Carl ng pahintulot para sa leave of absence para sa kapatid niyang si Ernst dahil sa hindi magandang pakiramdam at madalas na pagsusuka nito. Gayunpaman, tinanggihan ng sarhento ang kanilang pakiusap, pilit silang pinagpatuloy sa kanilang trabaho. Makalipas ang ilang sandali, nasa gitna ng proseso ng pagtanggal ng panganib si Willem nang magdulot sa kanya ng pananakit ng tiyan at ito'y kanyang isuka sa landmine. Bilang resulta, sumabog ang landmine, nagdulot ng pagkasira ng kanyang dalawang kamay. Sa nakita ito, ilang batang nagmamadaling dinala ang umiiyak na si Willem at dinala siya sa sarhento, na pagkatapos ay ipinasok siya sa isang field hospital. Sa parehong gabi, lahat ng mga batang lalaki ay dumaranas ng matinding sakit ng tiyan dahil sa pagkain na dinala ni Helmet mula sa isang malapit na silong noong nakaraang gabi. Nang dumating si Carl kinabukasan, agad na inamin ni Helmet ang kanyang kasalanan, na nagtulak sa sergeant na inspeksyonin ang silong. Sa paggawa nito, natuklasan na kinuha ni Helmet ang bigas na may kasamang dumi ng daga at akala niya'y pagkain ito. Sa pagkaunawa sa ito, pinilit ni Carl ang mga bata na magwalas ng kanilang tiyan sa pamamagitan ng dagat na tubig upang alisin ang nakal-alasong pagkain sa kanilang katawan. Pagkatapos ay binigyan ni Sebastian si Carl ng isang kahoy na frame at sinabing ito ay magpapadali sa kanilang trabaho. Gayunpaman, tinanggihan ng sergeant ang ideya at iniutos sa kanya na matulog. Kinabukasan, pumunta si Carl sa field hospital upang makita kung paano na si Willem. Pagdating doon, isang nurse ang malungkot na nagpaalam sa kanya na si Willem ay hindi na sumurvive sa kanyang mga sugat. Lubos ang lungkot ng sergeant sa balitang ito at nadarama ang kasamaan ng loob para sa mga batang Aleman. Pagkatapos nito, pumunta siya sa kanilang base camp at nagnakaw ng ilang pagkain bago bumalik. Pagdating sa kanlurang baybayin, mas maayos na tinrato ni Carl ang mga kasama niya. Ginaising niya ang mga batang iyon at inalok ng pagkain. Sa wakas, nakakain din ng kabusugan ang mga batang iyon matapos ang matagal na paghihintay. Maya-maya lang, iniulat niya sa kanila ang magandang at masamang balita. Simula sa magandang balita, sinabi niya na binisita niya ang field hospital at nag-imbento na si Willem ay magaling na. Gayunpaman, ang masamang balita ay sila ay nangungulang ang abutin ang kanilang takdang oras sa kanilang trabaho, kaya't ngayon kailangang aigpus ang 8 landmine bawat oras upang makahabol. Sa kanilang pagbabalik sa trabaho, pinayagan ni Carl ang mga batang gamitin ang wooden frame na imbentado ni Sebastian upang mapabilis ang kanilang produksyon. Habang ipinagpapatuloy ng iba ang pagdedepos ng mga landmine, dinala naman nina Werner, Ernst, at Ludwig ang mga aigpus na landmine sa damuhan sa tuktok ng isang burol. Pagkatapos ng buong araw ng trabaho, bumalik ang mga batang ito sa kanilang kubo at nagpahinga. Sa gabi, dumating si Captain Eva na nakarinig ng tsismis tungkol kay Carl na nagnakaw ng pagkain para sa mga batang ito, at dinala ang isang grupo ng British soldiers upang pahirapan at apihin ang mga Aleman. Nang marinig ang gulo, lumabas si Carl at sinubukang pigilan ang mga sundalo, anupat sinasabi na kailangan nila ang mga batang ito upang linisin ang buong baybayin. Huminto si Eva, ngunit dinala niya ang sargento para magkaroon ng munting usapan sa pribado. Binasahan siya ng kapitan na nagsasabi na siya'y maawain sa mga Aleman at nagnanakaw ng pagkain para sa kanila. Sinasabi ni Carl na siya ay kumuha ng pagkain para sa kanya at sa kanyang aso, hindi para sa mga bata. Gayunpaman, hindi na-convince si Eva at ipinakita na si Carl ay may sapat na pera para sa sapat na pagkain para sa kanya. Kinabukasan, habang sila ay nagtatrabaho, natuklasan ni Ernst na ang mga landmine ay nakalibing sa isa't isa. Nagmadali siyang tawagin ang kanyang kambal na kapatid para balaan ito, ngunit hindi naririnig ni Werner ang babala at sa kasamaang palad ay nasaktan ng malubha dahil sa pagsabog. Takot na takot, si Ernst ay nagmamadali upang hanapin ang kanyang kapatid, ngunit wala ito saan man. Bagamat ganito, hindi pa siya handang tanggapin ang pagkamatay ng kanyang kapatid kahit na kanyang nadama ang kapanatagan mula sa sargento. Nakita ang kanyang nababahala, dinala siya ni Carl pabalik sa kubo at pinayuhan na magpahinga, pinasisiguro na makikita nila ang kanyang kapatid bukas. Pagkatapos, lumapit si Carl kay Sebastian, na tahimik na tinatitigan ang paglubog ng araw. Inikumpisal niya dito na hindi siya tapat sa mga bata at wala na si Willem. Bilang tugon, ipinahayag ni Sebastian na alam na niya ito. Sinabi rin niya na nauunawaan ang ginawa ni Carl dahil ayaw niyang mawala ng pag-asa ang mga batang iyon. Habang nag-u-unravel ang kanilang usapan, paminsang minamahal ni Sebastian ng konting kalokohan, at unti-unti silang nagtatag ng mainit at magkaibigang koneksyon.
Kinabukasan, bumisita si Carl sa base camp at muli niyang dinala ang pagkain para sa mga batang iyon. Binigyan niya sila ng pahinga mula sa kanilang trabaho, pinapayagan silang mag-enjoy sa beach. Sumama pa siya sa kanila sa isang kasiyahan ng football, nasa sabik sa ligaya ng sandali. Sa gitna nito, dumating doon ang dalawang karagdagang German prisoners upang sumali sa kanilang misyon ng pag-deactivate ng landmines. Tinanggap sila ni Ludwig at inimbitahan na sumali sa kanilang saya. Pagkatapos ng kanilang laro ng football, nakipagtagisan sila sa isang magkaibigang karera, habang si Ernst ay nakitang naglalaro mag-isa ng isang daga na natagpuan niya sa damuhan. Sa susunod na eksena, nagtungo ang grupo pabalik sa kubo. Sa kanilang paglalakbay, itinapon ni Carl ang isang bola patungo sa isang inaakalang ligtas na lugar sa tabi ng dagat at iniutos sa kanyang aso na kunin ito. Ngunit sa kasamaang palad, na-trigger ng aso ang isang landmine at labis na nasugatan. Dahil dito, labis na nagdalamhati ang sergeant at iniisip na kasalanan ito ng mga batang kasama niya. Si Ludwig, na itinalaga para linisin ang nasabing lugar, pinanindigan na tunay nga na kanyang ni-disarm ang lahat ng landmine at inisa-isa ito ng 2 beses upang tiyakin, ngunit naniniwala pa rin si Carl na mali ang kanyang bilang. Sa kasamaang palad, nawalan siya ng pasensya at muli na namang pinagmumura ang mga batang kasama niya. Sinabi niyang malaking pagkakamali ang pagtitiwala niya sa kanila. Sa kabila ng tensyon na umiiral, nagsimula si Helmut na tumawa, na nagpapagalit sa sergeant. Iniisip ni Carl na minamaliit siya nito, kaya't binigyan niya ito ng ilang malalakas na sampal at binalaan na huwag gawin ito ulit. Pagkatapos nito, ipinilit niyang pumila ang mga batang kasama niya at magmarcha ng malapit sa isa't isa sa mga inaakalang ligtas na lugar sa tabi ng dagat upang tiyakin na ligtas sila. Sa hapon, ang mga batang lalaki ay nagpapahinga sa kanilang mga kubo pagkatapos ng trabaho nang magdesisyon si Helmut na magtangkang tumakas. Sinusubukan niyang kumbansihin ang iba na gawin ang pareho dahil hindi sila mabubuhay sa paraang ito. Gayunpaman, tumanggi ang iba pang mga bata na sundan ang kanyang halimbawa. Si Sebastian, na nagpapangalan bilang leader ng grupo, nang mariin na pinag-utos si Helmut na alisin ang mga ganoong ideya sa kanyang isipan, na sinasabing mananatili sila doon hanggang matapos ang kanilang gawain. Tinanggihan ni Helmut ang pakiusap at nagpa siyang umalis ng mag-isa. Sa walang ibang pagpipilian, hinadlangan ng mga kasama ni Sebastian si Helmut sa kanyang kama at inilagay ang isang bola sa kanyang bibig upang manatiling tahimik. Saglit na panahon ang lumipas, dumating ang ina ng lokal na batang babae sa kubo at nakikiusap para sa tulong ng mga bata upang iligtas ang kanyang anak. Agnasunod agad ang mga batang lalaki sa babae patungo sa pribadong lugar sa baybayin kung saan nila natagpo ang naglalaro ang batang babae. Samantalang si Carl ay dumating sa kubo at doon ay natagpuan lamang si Ernst. Pagtanong tungkol sa kinaroroonan ng iba pang mga batang lalaki, nagtungo ang sargento patungo sa baybayin, kung saan niya nakita ang mga batang lalaki na tumutulong sa lokal na babae sa pag-rescue sa kanyang anak na babae. Ilang sandali pa, dumating si Ernst sa eksena at naglakad patungo sa batang babae nang hindi iniisip ang mga mina. Pinakalma niya ang batang babae sa pamamagitan ng makulay na pakikipaglaro, habang si Sebastian naman ay naglilinis ng daan para sa ligtas na pagliligtas nito. Sa wakas, nakarating si Sebastian sa batang babae, at ibinigay siya ni Ernst kay Sebastian. Gayunpaman, tumanggi si Ernst na bumalik at sa halip ay naglakad patuloy sa hindi pa naaayos na mina. Dahil dito, siya ay nakaranas ng parehong malungkot na kapalaran ng kanyang kambal na kapatid. Sa pag-witness nito, nagkaroon ng emosyon si Carl at nagsimulang pretuhin ng magandang paraan ang mga batang lalaki. Sa kanya nilapitan si Sebastian na labis na nagdadalamati at panyanitag siya na malapit na silang makakauwi. Sinabi rin niya na kailangan ng grupo si Sebastian, kaya't kailangan niyang maging matatag. Simula kinabukasan, nagpatuloy ang mga batang lalaki sa kanilang trabaho sa paglilinis ng lupang manado, at tinulungan din sila ni Carl sa pagtapos ng kanilang gawain ng mabilis. Isang araw, patuloy ang 4 na batang lalaki, sina Sebastian, Ludwig, Helmut, at Rodolph, sa paglilinis ng baybayin kasama ang sargento, habang ang iba sa kanila ay naglo-load ng mga hindi sumabog na mina sa isang truck. Sa isang aksidente, isang mina na hindi tamang pinalis ay nasample ng isa. Sa mga batang lalaki patungo sa truck ng mga hindi aktibong mina. Ito'y nagdulot ng kritikal na reaksyon sa kadena na nagresulta sa pagkamatay ng 7 miyembro ng grupo. Nakita ang trahediyang ito, dali-dali si Carl at ang 4 na natirang batang lalaki ay nagmadali sa lugar ng pagsabog ngunit wala silang natagpo ang anumang bakas ng kanilang mga kasamahan. Ang kakaibang pangyayaring ito ay nagdulot ng malalim na trauma sa mga nabuhay.
Sa susunod na eksena, tinupad ni Carl ang kanyang pangako at ipinadala ang natirang mga batang lalaki sa kanilang tahanan gamit ang isang truck matapos mapayapang alisin ang lahat ng landmine. Pagkatapos nito, bumalik ang sargento sa base camp upang kausapin si Eva. Sa gulat niya, sinabi sa kanya ni Eva na ipinadala na niya ang 4 na batang Aleman patungo sa isa pang minahan para sumama sa isa pang grupo ng mga Aleman upang idepensa ang higit pang mga landmine. Mas marami pang peligro ang dulot ng bagong field dahil wala silang mapa, at may kakaibang 72,000 landmine na kailangang idepensa. Galit na galit sa nadiskubre, hinihiling ni Carl kay Eva na payagan ang 4 na batang lalaki na bumalik sa kanilang tahanan gaya ng pangako na kanyang ibinigay sa kanila. Gayunpaman, walang pakikisimpatya ang captain at sinasabing lahat ng mga Aleman ay dapat manatili hanggang sa maklear ang lahat ng mga landmine. Dahil sa galit at determinasyon, nagpa siya si Carl na sumuway sa utos at nagmaneho patungo sa bagong minahan. Kinuha niya ang 4 na batang lalaki at dinala sila patungo sa hangganan ng Alemanya. Kapag nasa 500 metro na sila mula sa hangganan, ipinag-utos ni Carl sa mga batang tumakbo palayo. Natapos ang pelikula na may taglay na Galit si Sargento habang pinanunod ang mga batang tumatakbo patungo sa kanilang kalayaan. At dito na nga nagtatapos ang pelikula natin para sa araw na ito. Maraming salamat sa panunood.